Magandang hapon po dito sa atin sa Pilipinas. At para naman po doon sa mga OFWs, magandang umaga, araw, gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 24 ng Hunyo. Para sa araw na ito, ang atin pong tatalakayin ay ang Philippine Air Force ay bukas daw po sa pagkuha ng F-2 fighter jets na gawa ng Japan. Ang ating pong referensya ay si abscbn.com po. Ayan po. Basahin po natin. Bukas ang Philippine Air Force sa pagkuha ng mga F-2 fighter jets na gawa sa Japan. Ang Philippine Air Force ay bukas sa pagkuha ng mga multi-role fighter na gawa sa Japan upang modernisa ang mga kakayahan sa depensa nito. Kinilala ng Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura na ang mga fighter ng Mitsubishi ng Japan ay may potensyal, ngunit binigyang din na ang pagkuha ay nakasalalay sa kung gaano ito kaepektibong umaayon sa mas malawak na estratehiya sa depensa ng Pilipinas. Partikular ang pagpapatupad ng komprehensibong konsepto ng depensa ng arkipelago. Ang pagpili para sa multi-role ay nakasalalay sa pagpapahalaga ng Departamento ng Department of National Defense sa kung paano ito isinasama. Ito ay maaaring epektibong maisama sa buong komprehensibong konsepto ng depensa ng arkipelago. Kaya't hindi nito binabawasan ang posibilidad na sa hinaharap maaaring may mga plataporma ring manggagaling sa Japan kung ito ay makakapaglingkod sa layunin ng aming plano sa depensa ng teritoryo. Sinabi rin ni Cordura na isinasaalang-alang ng Philippine Air Force ang mga konsiderasyon sa budget para sa potensyal na pagbili ng mga MRFs. Yung mga naririnig ninyo na mga multi-role, ito ay kabilang sa mga unang isinasaalang-alang dahil sa kalikasan o nature of warfare na inaasahan nating makilahok. Ito ay higit na asymmetric o asimetriko. Ang asymmetric po ang asymmetriko ay ang kawalan ng pagkakapantay-pantay o pagkakapareho sa anumang aspeto. Mapadami man yan ng sundalo, klase ng mga gamit sa pandigma, barko, at kung ano-ano pa. Yung kung gaano karaming pondo ang maiaalok para pondohan ang proyektong modernisasyon na ito. Ang Mitsubishi F-2 ay isang Japanese MRF na nagmula sa F-16 Fighting Falcon. Ang eroplano ay may bilis na Mach 2.0 sa mataas na altitude at may combat range na abot sa 450 nautical miles. Ang Mitsubishi F-2 ay gawa ng Mitsubishi Heavy Industries at ng Lockheed Martin na siya rin namang may gawa sa F-16 Fighting Falcon ng Amerika. Kilala ito sa paggamit nito sa air-to-ship operations na may kakayahang magdala ng 4 na anti-ship missiles. Noong kalagitnaan ng Hunyo, inanunsyo ng Departamento ng Pambansang Depensa ang pagbili ng 12 FA-50 Block 70 lead-in trainer fighter aircraft mula sa Korea Aerospace Industries. Isang abiso upang magpatuloy ang ibinigay mas maaga sa buwan na formal na nagpatibay sa kontrata na nagkakalaga ng higit sa $700 million.
Sa mga tuntunin ng aming pagpili para sa MRF, ang CADC, yung ating Defense Campaign Plan, ang aming konsepto para sa depensa ay nagsasangkot ng projeksyon, kaya kailangan naming maipakita ang kredibleng depensa sa 220 EEC natin. Samantala, ang ibig pong sabihin ng CADC ay Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Kaya ano ang ibig sabihin nito sa aming mga kinakailangan? Nangangahulugan ito na kailangan namin ng platform na may mas mahabang endurance, isang mas malaking payload na kayang magdala ng ammunition, mayroon itong asymmetric capability na kayang lumapag sa mas maiikli na runway, kasi yun ang aming mga future operating bases ay nasa periphery na ng archipelago na mas strategic na. Siyempre, siguro dapat itong tumugon sa mas maraming asymmetric capabilities kasi may mga platform tayo na hindi iyon nagagawa. Bilang karagdagan, dapat itong maging mataas ang kakayahang makipag-ugnayan sa ating mga kaalyado sa rehiyon. Importante yan, dapat tayo makakapag-usap yung equipment natin doon sa ating mga kasama, tulad ng ating treaty ally at mga state partners sa rehiyon. Lahat ng rekomendasyon, ang kinakailangang impormasyon ay nasa departamento na ng Department of National Defense. Kaya hinihintay na lang natin ang gabay, ang tiyak na platform na kinakailangan sa kalaunan. Anumang platform mula sa mga inirekomenda namin at sa mga pinag-aralan at sinuri namin ay win-win, hindi lamang para sa Philippine Air Force kundi para sa AFP. Ang EADS ay isa sa 6 na pangunahing sistema. Sa EADS, binubuo po natin yan para magkaroon po tayo ng isang tinatawag na defense posture dito sa Philippine Air Force. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng platform ng AFP. Ang EADS po, para sa kalaman ng lahat, ay ang Integrated Air Defense System. Sa EADS ngayon, ang kulang natin doon ay hindi pa siya ideal. Kunwari sa mga tuntunin ng 100% ay hindi pa 100% dahil wala tayong multi-roles. Ang multi-role ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na abot at tibay. Ang sistema ng komunikasyon nito ay nagbibigay sa atin ng mas mataas na encryption. Ang radar tracking nito ay mas pinahusay. Kaya kapag iniisip natin kung paano ililitaw ang isang senaryo ng labanan, ang MRF na multi-role fighter ay nagsisilbing layunin ng pagtapos sa Integrated Air Defense System. Makakapag-ugnayan ito sa radar, makakapag-intercept ito ng mga multi-role fighters na pumapasok sa bansa kasi may mga limitasyon sa bilis po. Pag merong intrusion po dito, tinatawiran na lang tayo ng mga multi-role ng ibang bansa. Ang lead-in fighter tulad ng FA-50 ay makakapagawa din ng interception maneuver, pero may mga limitasyon dahil hindi ito multi-role. Tayo kasi hindi naman tayo malaking Air Force. We are a small Air Force. We are what we call niche Air Force, so we cannot ask for a very robust integrated air defense system. We should be asking for what is practical to us in terms of what we can procure, of what our fund will allow us. Ito yung magandang oportunidad ngayon because our fund allow us to procure the MRF. Kasi if we are comparing ourselves to the threat in the region, kunwari sabihin natin China, we cannot be at par with China even 10 to 20 years from now. That's the reality here. But we can project that what we call credible deterrence
they will think twice if they will intrude the country. Noong Hulyo ng nakaraang taon, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbili ng mga jet ng MRF upang mapahusay ang kakayahan ng bansa sa depensa sa himpapawid. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan. At muli, hinihiling ko po uli sa inyo na paki-subscribe naman po ang aking munting channel at paki-likes na rin po. At para doon naman po sa mga patuloy na nanonood ng aking mga video, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong na po yun sa akin. Muli po ay maraming salamat.